So, gumawa tayo ng carport. So, meron tayong mga materials ngayon. So, kami pamahagi sa inyo kung ano ang ating gawin pag-install natin ng carport. So, pakita namin sa inyo yung mga materials. So, ito yung ating mga materials mga carports. Meron tayong metal pari para sa ating ceiling. So, ilagay natin dun sa kanilang may boom. So, mayroon tayong GI. Ito GI. Schedule 40 yung aming pinabili para baga po mga routers, para may matibay po ang ating, bali ito yung aming gagawin na post-it sa ating carport. So, meron tayong square tube. So, 1 by 2, ito yung in-order namin. So, bali 4 na. At meron tayong angle bar. Yan. 1 by 1 by 316 yung thickness natin po mga orders. Yan. Bali, ito yung gagawin natin na beam. Steel beam yung ating gagawin dito po mga orders. So, yan. So, coming pa yung ating in-order natin na yero. So, yan po mga workers. So, ito. So, meron tayong welding machine. At saka cut hook. At ito yung kinakat natin na pang brace natin sa ating steel beam. Yan. Steel beam. So, magkaparehas na po. Ito yung sukat po mga workers. So, kinat na namin to. So, yan po mga workers. Panoorin natin. So, ito yung unang gawin natin mga workers. Mag-assemble tayo ng steel beam. So, ang sukat nito, ang haba ay 370. Yan, 370 cm. So, i-divide namin ng 10 pieces. Yan, ang kanyang vertical na aming pinutol. Yan, so bali 10 yung ating ilagay dyan, 10 na vertical. So 370 divide namin sa 10 ay 37 po. 37 yung kanyang gap. So yan po mga ka-workers. So ating i-weld na natin po mga ka-workers. So dito tayo mag-umpisa mga ka-workers. So ispatan muna natin dito para ating may eskwala. So ayan, so ispalahan natin mga ka-workers. Palapit to eh. So ayan, inunin natin ang eskwala mga ka-workers para eskwalado yung ating pagkalagay ng ating steel beam. So ayan po mga ka-workers. So ito yung ating pattern para magkaparehas yung sukat mga ka-workers. So ayan. So ito yung aming technique para magkaparehas yung sukat ng ating gap. So ayan, nakasymbol po tayo ng isang steel beam po mga ka-workers. So yan, meron tayong nag-OJT, dalawa. So dito natin yan ilagay sa ating dito. So dyan natin ilagay po mga ka-workers. Yan, kita nyo may bracket na yan. Dyan natin ilagay yung na-symbol natin na
steel beam. So na ang nagawa natin kahapon ay ito yan. So ito yan yung ating nagawa mga ka-workers. So yan. So ina-attach lang namin sa ating grills po mga ka-workers. Yan. So dyan natin ikabit. So yan po. So ayan po mga ka-workers, na forma na yung ating ginawa natin na carport. Yan. So natapos na yung ating paglagay ng ating steel beam. So pati rin dito sa gitna, lagyan natin ng isa. Yan. Para di masyadong tiny yung ilagay natin na square tube dyan. So ayan po mga workers. So ayan, ilagyan na namin ng square tube po mga workers. Yan, para sa preparation po sa ating rope. Yan. So siding ang kulang. So ang gap dyan sa ating square tube is di-divide natin ng 3. So bali 80 cm yung ating gap dyan mga ka-workers. So ayan po. So ayan. So pinturahan namin to ng epoxy primer black. So lasunin muna natin yung steel kasi may mga kalawang. So ayan po. So ayan, nilaso na yung ating mga steel po mga ka-workers. Yan. Nilagyan natin ng rust converter para matanggal yung mga kalawang dyan po mga ka-workers. Pagkatapos natin paglagay ng rust converter ay pinturahan natin ng primer na black po mga ka-workers. So atin ni double coating para bagay yung ating pagkapintura. Yan po. So ito yung ating epoxy primer mga ka-workers. Yan. So epoxy primer, so mayroong catalyst ay halo natin dyan para matuyo yung pintura natin, para madaling matuyo. So ang pag-apply natin dito mga ka-workers ay dapat ang pag-mixture natin po mga workers ay tamang-tama lang sa ating sa ating pinturahan po mga ka-workers. Kasi pag mayroong sobra, pagkabukasan ay tuyo na ito, hindi na magamit yung ating pintura. So yan. So dapat kung estimate natin yung kung tama ba yung ating minimix natin na pintura sa ating pinturahan para hindi masayang yung pintura mga ka-workers. So ayan. So ito yung aming epoxy primer. So hinalo namin yung catalyst, nilagay namin dito. Ayan. So ayan po. So ayan, pinanturahan na natin po mga ka-workers yung ating bubong ng ating carport. Yan. So ayan mga ka-workers, nilagyan na natin ng roof yung ating ginawa natin na rafter. Yan po mga ka-workers. So nilagyan namin sa gitna ng polycarbonate para may anong tawag? Ilaw. Ilaw. Para mayroong papasok na liwanag po mga ka-workers. Yan. So yan. Yung corrugated na roof yung aming nilagay.
Yan, coated, corrugated rope na coated po mga ka-workers. So ayan. So ang thickness dyan ay 0.5. Yan. So ito yung aming rafter na ginawa para sa kanyang sasakyan dito. Yan. So in-extension na namin mga ka-workers. So yan lang ang aming na-diskarte. So ayan. So ayan, polycarbonate yung nilagay namin dyan para makapasok yung liwanag. Yan. So bali ito yung nasa taas ko. So yan ang polycarbonate dito sa ating itaas. So nakatestro na yung ating roof. So bali ay kisamihan natin dito mga ka-workers. Lagyan natin ng ceiling. Ayan. So ayan po. So natapos na rin yung ating ginawa na rafter ng ating sa carport mga ka-workers. So thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated po tayo sa iba naman nating video. So thank you for watching. God bless you all.